ako po ay si Juanita Acero. Nakikilala ko po ang Help Center ng dahil sa kanya. Ako po si Josie Revilla. Inaanyayahan namin kayong manood ng Empowering OFW. At sana'y ma-inspired kayo sa aming istorya. Ma'am Juanita, gano'n na po kayo katagal na OFW? 20 years na po, Pastor. 20 years. Yes. Nag-start sa Singapore, then Hong Kong. So dalawang bansa lang. Ilang years ka po sa Singapore? 6 years po. 6 years. And then dito sa Hong Kong, Nasa 14 years na. 14 years. Wow, so matagal na talaga. So, taga saan ka po pala sa Philippines originally? From Bohol. From Bohol. And that time, 20 years ka na sa abroad, di ba? 20 years ago, ano po yung pinaka-reason kung bakit ka nag-abroad? Yun po, ang pinaka-reason po na gusto akong mag-abroad ay yung future ko po sa sarili ko at sa anak ko po, yung opportunity ko po. That time, 20 years ago, ilang taon pa lang yung anak mo that time? 5 years old pa po, iniwan ko po yung anak. Pero isa lang yung anak mo po. So, 5 years old pa lang that time, sino nag-alaga sa anak mo? Yung ano ko, yung tita. Yung tita mo. So, gaano kahirap na iwan yung anak sa poder na, sabi natin, hindi sa asawa mo, diba? Kundi doon sa poder ng kamag-anak mo lang. Gaano kahirap yung desisyon na yun? Mahirap din po kasi yung trust mo sa tao. Kasi hindi ko po alam kung paano niya inalagaan yung anak ko ng maayos. Diba? And babae or lalaki yung anak mo po? Lalaki. So, lalaki. So, doon siya. And naranasan mo rin po ba na parang nakita mo na parang ang layo ng loob ng anak mo sa iyo or hindi naman? Lagi. Naranasan. Pero nalaman ko lang yung dito na ako na start sa health center. Natutunan ko na po kung ano ang sitwasyon niya dahil sinabi niya sa akin na hindi ko po siya binigyan ng importansya. So, ibig sabihin, recently mo lang na-discover na yun pala yung saloobin niya. Parang before, wala kang kahit anong idea. Okay, so, within this 20 years na nagwo-work abroad, ano po yung pinaka-worst na situation ninyo while working here abroad? Yung pinaka-worst ko po na experience being OFW ay yung ako po ay yung maawain na tao. Yung puso ko is malambot po ang puso. And when we talk about malambot yung puso, maawain, paano to nakakos ng problema para sa'yo? Nagkakos po ito ng yung struggle, mga trouble sa life ko. Katulad po ng, For example, yung kung may magsasabi or mangungutang, binibigay ko po. Yan. okay, so, siyempre, hindi natin sinasabi na magpakasama tayo or maging puso natin is bato. But when we talk about itong finances, katulad ng sinasabi mo, magpautang, hindi naman masama magpautang, di ba? Pero, alam natin na how many times inaabuso rin kasi yung kabutihan natin. Naranasan nyo na po na may umutang sa inyo tapos di kayo binayaran? Naranasan na po. Tapos, Mga magkano gaano kalaki yung inutang na hindi nabayaran sa'yo? naranasan po na po yung mga kantin din na 10,000, 20,000. Pesos naman yan, di ba? So, 20,000 pesos, then nawala sila. And for sure, kailangan mo rin ng pera. Di ba? And bukod sa pagiging maramdamin, bukod sa nagagamit yung emotion, ano pa yung naging struggle mo while working abroad? Na-struggle ko po din po kasi noong umutang na din po ako sa bangko dahil sa ako ang nagpatayo ng bahay sa nanay ko. Tapos inuutang ko po yun sa bangko. Kasi yung gusto ko na mangyari, pero nasa mali po ang desisyon. So talagang pinagsisihan mo yun. And meron po akong tanong sa inyo, paano po kayo napunta dito sa health center? Nakapunta po ako dito sa health center kasi inanyahan niya ako dito. Okay, sino po yan? Let's go nga, tingnan natin kung sino yan. Wow. So, ikaw po yung nag-invite sa kanya. And paano mo siya nakita that time? Dati ko po kasi kakilala
Tapos nung naalala ko siya, kung tinunta ko siya kung gusto niya pong mag-attend ng financial seminar. Okay. Sa financial seminar Ayun, natin. yan po yun. So, naalala mo siya that time kasi alam mo na nagwo-work na siya dito? Yes, po. Pero, kumusta yung pag-invite nung umpisa? Mabilis ba siyang o hindi? Mabilis po. Mabilis. Nag-response po kaagad siya. Bakit? Di ba in-invite mo siya financial seminar? Dati po kasing kakilala ko siya, gusto ko pong i-share sa kanya kung ano yung nakikita ko dito, maganda para sa kanya dito. So, when you invite her na, sabi mo nga, sa financial seminar, paano mo siya in-invite? Paano? Ayun nga po, punta ka sa doon sa kung pinupuntahan ko kasi may financial seminar, something unique. Something unique. And then yung narinig mo yung about financial seminar, bakit ka nainganyo sa financial seminar na yun? Interesado po ako, Pastor, kasi gusto ko po ma-restore yung finances ko kasi marami po akong mga nawala na pera. Gusto ko yung ma-overcome ko yun. So talagang akma rin yung invitation niya sa pinagdadaanan mo that time. And ikaw, alam mo na talaga na nag-i-struggle sa finances o hindi naman? Ko po alam. Hindi mo alam. Kasi sabi ko, magkita tayo sa exit A, yung 1. Sa Syung 1 pa. Sa Syung 1 pa kami. So, nag-response naman po siya kaagad. And then since then, yung una mong attend, how was it? Yung una ko pong attend, yung I feel good. Then, nag-continue na ako. Doon ako na-apply ko na po yung mga tinuturo sa health center. Okay, so ano yung na-apply mo about finances na teaching about finances na naglagay ng impact sa buhay mo? Yung decision po na mag-decision ka na yung kung yes or no, dapat pag yes, yes. Pag no, no. Yun. So, I believe marami ka rin po natututunan kasi to invite her para sa financial seminar. Ikaw naman, ano yung natutunan mo rin na Na-inspire din po ako kasi emotional ako masyado noon. Mapagbigay po ako, matulungin. So parang pares kayo, no? Talagang pinagbiyak na bunga, di ba? Sa parehas na parehas. Hindi ko pa alam yung kalagayan niya na gano'n. Na-interesting kasi hindi mo rin alam na ganun yung kalagayan niya. Di ba? Sa tingin nyo, interesting kasi hindi mo alam yung kalagayan niya, pero iisa lang pala yung problema ninyo. Problema saan? Sa emosyon. Problema sa pag-handle ng pera. And I believe naging helpful yung help center para matuto kayo. Diba? Ginagawa ko tong program na ito and then ini-invite ko yung usually nag-invite sa kanila kasi it's nice to discover this kind of stories as well. Yung tipong hindi nyo alam na ganun pala, magkakilala na kayo pero hindi nyo alam na ganun pala yung pinagdadaanan ng bawat isa nyo. It's so nice lang kasi minsan pag sinasabi ng mga guests natin, dito, in-invite ako ng ganito. Pero it's a true story. And alam rin natin na dito sa Hong Kong, marami rin nag-i-invite dito na pumunta sa kung saan-saang pasyalan, kung saan-saang parties, kung saan-saang hiking, pasyalan, and many things. Pero ikaw, in-invite mo siya sa isang lugar na hindi lang sasaya for the meantime, kundi ma-i-establish yung buhay niya. Diba? And sana rin, ito rin yung ma-inspire rin actually yung nanonood sa atin right now. For example, kayo po na nanonood sa amin, nakita nyo po yung stories nilang dalawa. Very interesting kasi yung problems na pinagdadaanan nila, magkaparehas pala sila, pero hindi nila alam. Pero dito sa Help Center, natuto sila kasi importanteng matuto. Paano mo i-apply kung hindi ka nga matututo? So, i-apply nyo rin. Thank you very much po sa pag-share ninyo ng inyong stories. And I believe na itong special nating Empowering OFW, it will reach yung marami pa nating kababayan. Okay? Maraming salamat rin po sa panunood. Please, i-share nyo po yung link ng program na ito para sa kababayan natin. Maybe marami tayong kababayan na nag-struggle sa finances nila. Allow this program to reach yung bawat isa sa kanila. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos and next time, sa next episode natin, let's discover one more real-life stories ng kababayan nating OFW.
Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.